Hindi na lang panlibang dahil pwede na ring rehabilitation tool ang virtual games. Ganyan ang binuong immersive health technology para sa UP Manila para matulungan ang mga batang may cerebral palsy at people living with dementia. Tara, let's change the game! Ang mundo ng virtual reality patuloy na lumalawak outside of gaming. Dahil ang immersive experience ito ay magagamit na rin bilang rehabilitation aid sa healthcare. Silipin natin ang gamified version ng therapy sessions para sa mga batang may cerebral palsy at persons with dementia. Dito sa UP Manila, binuo ang Augmented Experience eHealth Laboratory o AXEL for short. Isang research lab na focus sa pagbuo ng iba't ibang immersive health technologies in partnership with UP Diliman at pinondohan ng DOST Philippine Council for Health Research and Development at NEDA. First up, ang Mission to Planet Axel, headed by Dr. Maria Eliza Ruiz Aguila, isang space-themed virtual game na para sa mga batang may cerebral palsy na edad 6 to 12 years old. Tatlo yung mga pinagtuunan ng laro: balanse, lakas ng binti, saka paglalakad. Pero yung tatlong yon, pagdating sa isang particular na level ng paggalaw, mas nagiging parang hamon ang tingin ng mga bata sa therapy. So yun yung kailangan gawing masaya. Dito makakasama nila si Captain Max sa iba't ibang misyon against alien invaders. Nang di namamalayan ang physical therapy. Dito sa game na to, ang ititrain natin yung balanse. So pwedeng pabilisin pa yung pagdating ng alien. Oh! So, umaangat pala yung difficulty nito. Ang team, bumuo rin ng virtual game para sa mga persons living with dementia. Ang Suroy-Suroy o Bisaya ng Paggagala. Headed by Dr. Vida Michelle Anlacan. Marami tayong gamot para dito, pero syempre gusto natin na bigyan pa sila ng more, no? Gusto natin bigyan sila ng ibang intervention or therapy. Dito, pwedeng mamasyal sa iba't ibang lugar tulad ng Luneta Park at makakapaglaro ng iba't ibang virtual games na nakatuon sa pagbabalik tanaw, orientation, relaxation, at therapeutic activities. Ang goal, aside from stimulation, mabawasan yung mga behavioral problems nila. Binibigyan natin sila ng pag-asa na marami pa silang pwedeng gawin. Pupulutin natin, yan, ito mga items, tapos ilalagay natin siya dun sa kung saan siya dapat dito na angkop na slot. Plano ng grupong palawakin pa ang levels ng mga laro at gumawa ng virtual games para sa iba pang mga nangangailangan ng rehabilitasyon. Para sa mga susunod na hakbang na yun, para sa proyekto, bukas kami para magkaroon ng mga katuwang pa na iba. There you have it mga kapuso, simula pa lang yan dahil napakalawak ng potensyal ng immersive games bilang rehabilitation tool. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!